bring you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon and Patrick Payas. And I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, the last day of July. 22 of 23 senators have signed a resolution pushing for the temporary suspension of the Public Transport Modernization Program, formerly known as the PUV Modernization Program. Senator Risa Ontiveros has yet to sign the resolution, which highlights the need for an assessment of the initiative's impact. That's to address concerns raised by affected drivers and operators. 8 areas in Cavite have been placed under a state of calamity due to an oil spill. These are Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon, and Ternate. A no-catch zone for all shellfish has also been declared in the province. It has not been confirmed yet if the oil spill that reached Cavite came from the sunken tanker MT Terra Nova in Bataan. A House panel has ordered the arrest of Michael Yang for his failure to attend hearings on the drug bust in Pampanga last year. Yang is the former economics advisor of former President Rodrigo Duterte. The House Committee on Dangerous Drugs cited Yang in contempt and ordered his 30-day detention at Camp Bagong Diwa. And former Senator Sonny Trillanes has filed a drug smuggling complaint against several personalities today. They include lawyer Man Scarpio, husband of Vice President Sara Duterte, and her brother and Sara's brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. The case is over the alleged smuggling of illegal drugs in Valenzuela back in 2017, worth 6.4 billion pesos. And joining us today, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and of course, Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Magandang Wednesday to you. Good afternoon, Tita Ami. Happy Wednesday, Tito Ronald. Yeah. Ed and Patrick. It's a hump day. Ibig sabihin, everything else is headed Yes. towards the weekend. Good way to Mag-i-improve daw yung weather. Oh yeah, well, it's Diba? good. Okay, Ami, so what do you have on the front page, the front pages of the Philippine Star for tomorrow? Apart from the stories you mentioned, we're waiting for a reaction from the Department of Finance dun sa sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation kahapon that they are going to work immediately on a recommendation to cut the premiums natin sa PhilHealth. At saka kagabi, late last night, nag-issue ng statement si Sal Panelo, the former Chief Presidential Legal Counsel, of course, of former President Duterte. Sabi niya, kinikriticize niya si Solgen Menardo Guevara. Bakit daw parang iba yung sinasabi ng Solgen doon kay President Marcos, who previously said na wala daw pakialam mga ICC sa atin, the International Criminal Court. So yan yung mga binabantayan natin ngayon, apart from the stories that you mentioned as well. Yung hearing sa Congress kanina with Harry Roque, na-cover niyo ba? Ayun, hindi ko na nasundan yon. Parang inamin niya na ang aking bahay. Nagulat. Although sabi niya babalik siya doon, di ba? Di ba sabi niya at some point baka bumalik siya doon sa bahay. And sabi rin niya, at a certain point kasi he's already moving to acquire the house in Toto. We don't know lang exactly where he is already at that point. Sinabi kasi niya, tumira siya, pero hindi kanya yung bahay. Ang may-ari ng bahay ay yung company na siya ay membro at yung kanyang Yung company na affiliated sa company kung saan siya may yeah. interest. At yung kanyang asawa Yes. ay manager. Managing director. No? Managing director. Managing director ng company. At si Mr. Supranational owns 1% A share. A share. In the same company that owns that house in Benguet, where they found Pogo workers or Yes. Pogo operators, Wanted Pogo. wanted Pogo operators, who apparently are connected to the Pogo operation in Porac, where Mr. Supranational was billeted. Bigyan mo ng pangalan. Para kasi Ronald eh. So, Daming interconnection eh. No? it's
Actually, it's not very complicated. Yeah. It's not Ginagawa- very complicated. Ginagawa ng complicated na It's abogado. not very complicated. But yun nga lang. But I think we will have with us, joining us today as a resource, a lawyer who could probably Yes. May alam sa mga cut through ganyan. the- learn it, Learn cut it. through all the BS. yes. Very 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 learned. Layering daw ang description. Di ba yun ang description ng mga senador, layering? Oh yeah, it's layering. Sabi nga ng lolo ko, kahit gaano katusong matching, nahuhuli rin. Okay. Dito sa bansa natin, not always, ha? Sa bagay. Okay, Ami, what is the impact of that story you mentioned a while ago about cutbacks in the premiums for PhilHealth? Is this Yan yung related to the hinihingi natin, di savings? ba? Because the Department of hanggang ngayon, si Ralph Recto is saying he's still defending the impounding of the 90 billion. quote-unquote savings or unused funds, 89.9 billion of the PhilHealth. Eh, ang sinasabi dun sa batas natin, universal healthcare, any excess funds ng PhilHealth, kapag nagkaroon, Hindi you pwedeng either galawin. improve services or you cut the premium. Eh, nung January lang umakit pa nga yung premium 4 to 5% for a certain group, I think from 10,000, yung mga nag-earn 10,000 to 100,000. Kaya nagagalit mga tao. So kahapon, nagkatanungan dun sa Senado, tinanong ang PhilHealth, sinabi, kailan niyo ba balak i-cut yung premium? Ang sinagot ni PhilHealth, mabuti nga daw na tinanong yan dahil they are going to study it immediately and they're going to recommend to the President. So ngayon, naghihintay kami ng reaction ng Finance. Department of Finance kasi at the same, sinabi din ni Ralph Recto kahapon, nakikiusap siya sa dati niyang mga colleagues sa Senate na dahan-dahan lang naman daw yung pagtaas ng unprogrammed appropriations for 2025 kasi nasosobrahan na daw. Ang Okay. pinopropose ngayon ng Malacanang for 2025 is only about 150. Something around that figure, no? 150 billion lang in unprogrammed. Ngayon taon, 741 na yun. Sobrang laki. So, Ami, if Naghahanap kami ng reaction. does cutting the premium mean that there won't be any more savings that the Department of Finance can realign? Ganun ba yun? Is that how it works? Yun ang sinasabi kasi ng yung circular kasi ng Department of Finance covers all GOCCs, no? And yung savings na kinukuha niya sa PhilHealth, sabi niya, hindi naman daw yun premium natin, kundi yun yung subsidy. Unutilized from I think 2 years, 21, 2023, 2021, 2023, na hindi na-utilize. Kaya ang sabi sa atin ni Shelo Magno last week, di ba? Kung ganun pala, inefficiency yan. Bakit ang parurusahan yung mga PhilHealth members na kulang pa rin yung services? Di ba? And by Kahit subsidy, sinong tanungin mo na PhilHealth members, sasabihin, kulang yung coverage ng PhilHealth sa amin at saka Ronald, Pati yung mga correct me if I'm hospital wrong, Ronald, owners. Yeah. When the government says subsidy to the PhilHealth, that's actually yung mandated revenues raised from sin taxes Yes. that are mandated by law Yes. na pang PhilHealth talaga. Yes. So, yun. Kaya maraming gray area yan. Kaya almost the entire health sector are united in opposing it. Yes. Kaya nga si Ralph Recto lang nagdidepensa sa ngayon So we're waiting for a reaction from him. Ami Ronald, we have breaking news. Trade Secretary Fred Pascual has resigned. Oh This dear. statement na yung PCO, the Presidential Communications Office announces resignation of Secretary Fred Pascual from DTI effective August 2 as he transitions back to the private sector. President Marcos met with Secretary Pascual at Malacanang to accept his resignation and acknowledge his invaluable service in guiding the restoration and transformation of the Philippine economy. Actually, sinabi ko yan last Monday sa Politiscope. Ba't hindi mo dito sinabi? Ikaw talaga. Sa politics mo sinabi. Wala naman nagtanong Anong reason ba? Anong Matagal mo reason? na sinasabihan. I think you've been saying that for the last year. For the past 1 year or more. Last year pa. Oo, that, Actually, Marites na, in-interview ano na nga yung dahilan? papalit sa kanya dapat .
O yun na lang sabihin mo sa Ano amin. daw ang dahilan? Teka, the statement does not say why he resigned. So, why did he resign? Yes. Or was he fired? Well, marami kasing mga ina-announce siya ng mga investments na committed sa atin, mga MOU, LOI, doon sa mga trips ng presidente. At marami siyang ina-arrange na mga meetings with the president tungkol dyan sa mga MOU, LOI na ang bilang yata nila more than $100 billion na. Pero parang walang pumapasok. No? So, Tapos kasalanan niyo na nag-announce o kasalanan ng nagpa-follow Tapos a few up? months ago, in-announce niya na may pumasok na $14-15 billion. Tinanong ko yung isang former Secretary of Finance, totoo ba ito? Ang sabi niya, kung walang detalye, kung walang company or lugar or kailan pumasok, it doesn't exist. Kailangan very OPM specific. lang yun. Kailangan very specific yung investments na pumasok. Oo. Ang sabi naman ng iba sa DTI ay nasa BOI pa, Bureau of Investment, at inaayos pa ron. So, pero at the very least, mukhang may problema. Dahil dapat Dahil matagal mo sinasabi to eh. medyo. At inulit ko last Monday, sa Politiscope lang. Oo. Ngayon, dito mo sasabihin kung sino yung pinag-iisipan na papalit. Yan. Yan. My lips Sino are sealed. papalit? Ay, bigyan mo lang kami na shortlist. Meron silang shortlist. No? Three names lang. Bigyan mo kami. Meron silang shortlist. No? Yung isa ay head ng isang GOCC. Dami nun ah. Dami nun. Hindi naman PhilHealth yan. Ano? Ilang ano? How many syllables? Yung isa, Sounds like? may ako naman yan, may shortlist. No? Yung isa ay kinoconsider yung economic czar. Si Go. Si Frederico. Pero, ayun, hesitant pa siya. Yung isa ay head ng isang GOCC na insurance. Okay na yun, di ba? Hindi PhilHealth yun, ha? Ang isang insurance na GOCC. So, okay na yun, no? So what? He was asked to leave or he was removed for failure to follow up on It's the commitments? hindi, pabayaan na natin yung kanyang graceful exit. Nag-resign siya. Text mo na lang. Okay na yun. Text mo na lang. Ibigay mo na sa cabinet secretary dahil usually graceful exit yan, di ba, Ami? Imbis na tanggalin ka. Teka, Pero- dalawa yun eh. Ronald, Yung una, Ronald, yung announcement pagpasok- na you got so much from the trip. May iba nag-announce doon. Tapos yung the other end is nakuha ba o hindi. So Yeah. pwedeng yung problema is either the first or the second Or both. or both. Na DTI pa rin. They're both DTI. Dahil pupunta yung presidente follow the sa DTI's lap. sa US, pupunta siya sa ganitong bansa, sa Australia. Maraming meeting yan. Mga pirmahan, no? Ganyan-ganyan. Ang nag-arrange sa mga pirmahan, yung DTI secretary. Right. Yung diba? groundwork. The president only comes in Yes. pag okay na dapat. Supposedly. Dapat ayusin mo naman ano yung sigurado, ano yung hindi. Di ba? Para hindi naman napapahiya yung presidente. Dahil sabi yung presidente, ganito karami, ang papasok, ganito karami. Tapos Ayun pala, tangulang ng tangulang. Walang commitment talaga. di ba, Pero Ari, ang usually MOU, naman talaga mga MOU trip is ganyan, MOU, di di ba? MOU is MOU. Hindi, walang kasiguraduhan yon, di ba? Bakit Oo naman nga, ni Dutz? promise lang yan Maraming in-announce tapos hindi na natuloy. Oo nga. Kaya nga, kailangan nangyari i-justify yung yung relationship with China. Di ba? 24 billion ang Kailangan commitment. i-justify yung trip. Di ba? Kailangan i-justify yung trip. Remember, kinikriticize na nga yung maraming trip. Pero actually, yung mga salitang baka nga mawala si DTI chief, nag-umpisa yan nung panahon pa ni Ben Jokno nung paalis si Ben Jokno at pumasok si Frederick Go. Iniisip nga kung saan ilalagay si Frederick Go, di ba? Sa either finance o yan na nga DTI. Nung pa kumakalat siya So napunta sa gitna siya. Naging advisor siya. So baka nga siya yung baka si Mr. Go yung pumalit. Actually, ang natanggal, yung communications undersecretary ni DTI chair. DTI secretary. No, yun ang natanggal a few months back. At It started with that. Siya yung nasisi. Siya yung nasisi kung bakit Yes. hindi maganda yung image ni DTI secretary. We're seeing Ronald Amin, we're seeing some kind of shift in the president's economic team. It started out with a lot of UP academics joining the cabinet, starting with Secretary Benjamin Jokno. Ito si DTI Secretary Fred Pascual, also comes from the University of the Philippines. Former central Yes. bank head. Yeah. Diba? You So, also UP. and now we were seeing more private sector Yes. businessmen Yes. joining the cabinet. So parang may ganong
may ganong complexion Yes. ang economic team ni BBM now. Actually, a He's year ago- relying more and more with businessmen na sabihin na natin na in terms of academic record, hindi naman ganun ka, no? Pero with, I guess, experience and track record in running government. business and in government. running businesses. Yeah, Okay, so that Kasi that yung would mga apply. taga-UP, ang ingay-ingay. Criticize ng criticize. Remember, yung Maharlika, yung tax-a-rice, yung rally kasi price yung cap rally. pala sa rice. Dami-dami. Oo nga eh. Kaya bawas-bawasan siguro kung Taga-UP solusyon. rin yan. Tsaka a year ago Issue pa. ng issue ng mga kung ano-anong statement. Lahat kinikriticize. Ayan tuloy. Sige, wag na nga. At saka Wag na nga more than a UP. year ago, nung trip ni BBM sa Jakarta, nagsabi na siya ng cabinet revamp. Sabi niya, tapos na Yes. ang OJT. No? At nakita ko na yung magde-deliver at saka hindi. Pero wala rin nangyari. So medyo delay eh. No? Parang kwanto, pa isa-isa na lang. Imbis na a real revamp. Di ba nawala yung OJT sa Department of Agriculture? Eh siya yung nag-OJT ron eh. Kaya nga. May point yung ating business editor si Regina Lea. Sabi niya, it's highly unusual. It takes effect in 2 days. Normally, 30 days. 30 or 15 days eh. Ito kinabukasan. Immediately. August pa na bukas. Pero August sabi nga natin, long overdue na yan eh. No? Alam mo naman si Presidente, mabait. Last Diba? hindi ko alam yun. year pa eh. sige. Just take this for granted. Sige. Kaya tingnan natin, no? Dalawa na yung nabanggit ko. Yung isa, hint lang. Ronald, may connection din ba yan doon sa Maharlika? Walang pumapasok na investment? I'm not too sure kung yung DTI ay very significant yung role sa Maharlika. It's more finance eh. It's more finance. Nawala siya. Nakibuloy ka. Oo. So ganun, Ronald, may shift. A lot of private sector business people Yes. are Lalo na kung parts of si- are selling composition ng economic team. Lalo na kung si Economic Zargo Nawala yun. yung papalit. Diba? But I understand yung position, ang role ngayon ni Economic Czar Go is siya talaga yung parang equivalent ng SAP for the economy. Special Assistant to the President for the Yes. Economy. So parang siyang, in effect, siya yung parang Secretary Dominguez ni Duterte back Well, then, di ba? Siya yung well, taga-kumpas. Si Dominguez halos may absolute control not only in the Department of Finance, Right. kundi yung The buong whole- economic team. the whole economic and team. even beyond. And Even that's the role of, I understand, He's almost Secretary like Go. he's almost like the executive secretary plus finance secretary plus political. Si Right. Dominguez. May political pa. Yeah. Oh. Ngayon- Kala ko yung political na kay Sap Bongo yun. Yung political ng Hindi, presidente hindi. dati. Si Bongo mas yung cordon sanitaire. No, yun yung siya yung handler. Pero yung actually Stanley Dominguez was almost the president. Was almost the president. Was almost the president. Kasi siya lang din may veto power sa presidente dati, di ba? Running everything, no? Running everything. I remember when Duterte kept pushing for federalism, and it took only one simple objection from Secretary Dominguez. Dominguez That to won't say work. That won't work. not just it won't work, pero it's gonna quadruple the Create- national budget. Create a fiscal crisis. Yes, oo, yun lang. That's all he needed. Si And then- Pernia yun. Si Pernia yung nag-object. Yeah. Si Pernia yung Si nagsabi, socio-economic. si siya Pernia yung nagsabi, nag-object. I think that happened in the Chiefs, The no, Chiefs, yeah. Ami? Yes, ayan. But it was Dominguez who had the ear of the president. Yes. Who got the I president. think Yes. naman the Kaya nga economic cluster was kaya nga eventually nawala si Pernia. Iyon. Yes. I think ang naging problema ni Kasi sa Pernia dahilan during the pandemic was he was the one who was in favor of reopening the economy Yeah. during the pandemic. Yes. Because to his in his calculation, you cannot shut down the economy, which is really based on NCR in Metro Manila. Yes, 70% of the economy was focused in Metro Manila, and if you shut down Metro Manila, you're basically shutting down the Yes. economy. I think And Pernia also, I think economic czar Go can maintain being the economic czar and at the same time assume the DTI Do portfolio. you think that's what's Yeah. going to happen? And I think that's possible. Whether that will happen is another thing. No? In the same way that Kasi ano? Finance Secretary
Dominguez was both finance secretary and de facto Yes. economic czar. Because during the time Yes. of Duterte, si Duterte ayaw makialam sa governance eh. No? Meron siya mga, ang gusto lang niya yung talk Sa economic. yung talk Oh, sa economic. In fact, he had that famous, well-known remark during a debate na after nagbanggit ng mga economic program yung mga ibang kandidato, sabi niya, Ano sinabi nila? Ganun din sa akin. yun. Kayo yata nag-organize nun eh. Yes. oo. What they'll do, ganun din yung sa akin sa economy. Walang pagpapanggap. Wala siyang alam sa ekonomiya. May statement na si Fred Pascual sa resignation niya. I'll read parts of it. After much reflection, I have decided it is time for me to return to the private sector. There, my roles will allow me to continue contributing my expertise and experience while being able to spend quality time with my family. Okay Well, na doesn't yun. really say anything. Okay na yun. Huwag na kayo magbigay ng mga kung ano, mga conjectures, no? Okay na yun. Bigay mo na sa... We're not making conjectures. We're asking you to make it for us. Pabayaan na natin, no? So, Ang problema kasi you nung meant- panahon ni Digong, napaka-weak din ng executive secretary eh. Si Medel Dea. That's why, yung nag-feel ng vacuum, yung linchpin, yung nakakonekta sa lahat ng mga major departments was Sunny Dominguez. Of course, i-deny So, na yun. how do you think it is right now with this administration? I think there's no clear linchpin in this administration. Because the Chief Justice who is Baka yun lang akala mo, pero meron talaga. Hindi ba si Hindi, kaya, Di ba si First Lady? kaya may nagpa-fall sa cracks. si Amio? Di ba si First Si Amio po Lady? nagsabi nun. Si Amio nagsabi nun. Hindi Wala ka- kami sinasabi, ha? Taga-Philippines Star po nagsasalita niya kami. Wala kami sinasabi, ha? Philippine Star yan. Ronald, hindi ba medyo na kapag si Frederick Go naging DTI, it will make him more powerful, no? Meron na nga yung, mga marites lang naman, na nagka-clash actually, although mabait pareho yung si Ralph Recto and Frederick Go, pero merong ano yan di ba? May Merong differences. parang ano sila May Oo. differences, Dahil yung mga posisyon na yun, malalakas yun Sino yung talagang economic czar? Yeah. Remember, Ralph Recto is a politician Hindi yung basta-basta susunod sa businessman or technocrat Yeah. Saka as a politician, expertise talaga niya mga finance Yeah. ekonomiya. Siyempre tingin niya sa sarili niya, parang si Ben Jokno. I'm the head of the economic team. Usually, kasi Ami, ang linchpin is either the executive secretary or the secretary of DILG. At since yung dalawa Yung sa executive secretary, binabago yung statement niya ng ibang cabinet member. Yeah. I don't think it's the linchpin. Kaya nga. Exactly. So, dahil hindi naman nag-scale up yung executive secretary at saka yung secretary ng DILG as the linchpin, somebody has to fill that vacuum. No? Yung nagpo-connect sa lahat at yung may oversight sa lahat. Baka naman ina-underestimate Pero lang natin yung sabi yung, nga ni Ami, yung control na ni personality. BBM. Hindi Di naman. ba? Ikaw yung nag-underestimate sa control ng Hindi executive ba secretary. hindi natin na-underestimate yung hold ni BBM. Alam mo, iba lang yung style niya Iba lang yung style niya, mukhang hindi siya Isn't it true, assertive. Ronald, that every administration has a different way of running things? Yes. I'm sure during the time of Pinoy, Yes. iba rin. Yes. For Pero- example, I remember distinctly yung PCO was split into two, yung Yeah, Presidential yes. Communications Office. Ngayon ba ilan? Isa lang naman ata. Officially, isa lang. Isa lang. Pero during the time of Pinoy, there was a clear line of delineation. Kung Yes. sino may hawak ng mga Yes. agencies at saka sino talaga yung Yes. in presidential communications. Yes. Pero dahil sa sobrang laki ng gobyerno, almost 2 million, no? Tapos ang daming trabaho. Ang hirap kasi sa presidente na siya yung linchpin. Kaya nga kumukuha siya ng iba't iba Dahil mabe-burnout siya Lalo na kung hindi naman ganun yung experience niya in governance. No? Diplomacy is a different battle. No? Security is a different battle. Diba? Education is a huge different battle. So ang dami niyan Kaya nung kinuha niya yung agriculture at lalong tumaas yung presyo ng bilihin, naisip niya na time to give it to somebody na full-time na. Di ba? Dahil hindi ganun kadali So, nung panahon ni Pinoy, ikaw ang linchpin. Ako hindi. Ako lang yung sampid dun Hindi ba si Jojo Chowa? Si Jojo Chowa ba, Hanson? Si Yes. Jojo Chowa. Hindi ba Yes, dalawa ang linchpin ni Pinoy during his time? Well, For example, because it was accepted fact there were may dalawang balay dyan Di ba? May, Yes. may, Pero power is about proximity
Sino ba yung nandun laging kasama ng presidente? Si Jojo. It's the executive secretary. It's about proximity. So, Si Jojo. which faction were you in? Ako, Ronin ako eh. Si Jojo, kabarilan yan eh. Kabarilan. Kabarilan eh. Kabarilan yan eh. Ronin. Masterless samurai. But the influence of then DILG Secretary Maros was not to be underestimated too during the Yeah, but, Pino's but- administration. but, Maro Kahit wala has- yung proximity Yes, on a day-to-day Yes, basis. but Maro has became DILG later. He was DOTR before. Diba? Okay, going back to Frederick Go, no, who is the de facto economic manager. Well, officially is economic czar, no. It has to be pointed out lang na galing siyang private sector. He used to be with the Gokongwei Group, AMI. Yes. So, Gokongwei Group. Real Yes. estate. Big Real business. estate. JJ Summit. Yeah. So along with Yes. Agriculture Secretary Herman Chu Laurel, sino pa ba? Yung mga dating ang background Mga talaga nila businessmen. CEO. Yes. They were once CEOs of companies. And also the head of Maharlika Fund, Yeah. si Mr. Consing. Consing. He also came from private sector, also a CEO. Yeah. If you look at their academic record, si Secretary Laurel hindi ata nag-graduate. Oo. Maaga naging ama. Nabanatan nga Oo. siya. Dahil nakalagay Diba? sa kanyang CV ay graduate So- ng UST. Yeah. Wala, hindi. Yun lang, UST lang. Not exactly the best school for business, no? But, their experience in the private sector is, I guess, more than enough. Parang dalawa rito, hindi rin graduate ng UST eh. Sino isa? Ikaw. ikaw yung pangalawa. So, Alam kami ni Ami, UP kami. yan ang lumalabas na economic team ng presidente at halfway through his term. Halfway through his term. Mukhang si Balisakan na lang natira eh. Na academic. academic. Na yung academic pride. Oo. Abok, yung guest, tanong natin kung taga-UST o taga-UP. Okay, joining the story ko now, our resource lawyer Buko de la Cruz. Good afternoon, Attorney Buko. We ask you to join us today para paliwanagan. Hindi po tungkol doon sa cabinet na pagbabago sa cabinet, pero itong issue sa yung mga pangyayari sa Senado. Itong mga pahayag ni former corporate Secretary. layering Yes. doon sa bahay sa Benguet kung saan nililink si Secretary Roque. Tatlo kasi itong insidente na ito, attorney eh. Yung una ay nung nalink siya ni Altenco na naglalabi for a Pogo group. At ang sabi niya ay, well, nire-represent ko itong isang ito, nung ito ay legal pa, itong isa ay nire-represent ko. Pero hindi ito lobbying. Oo, pero hindi ito lobbying. Ito ay nagli-list dun sa isa. So ang daming mga isa-isa no, dun sa kwan. At nung humarap siya kay Ted Filon, lalong dumami yung layers. No? Ngayon naman, dito sa Senate, sinasabi niya, nakatira ako dyan, pero ang may-ari niyan ay isang company na kami ay miyembro rin. Yung asawa ko ay managing director, at yung aking travel companion ay may stocks din dyan. No? Pero, nais kong bilhin yan buo later. No? Ang tawag niya interest. I have an interest. Tapos, yung isa naman na Pogo na nangungupahan dito sa isa pang Pogo ay hindi naman siya, wala namang kinalaman sa kanya. Ang komplikado na ng kwento. Hindi, kaya nga kailangan natin yung ganyan. Tapos ngayon ay humarap naman siya kanina sa Congress. No? Tapos inulit na naman niya yon na yung bahay ko ay iba ang may-ari. Yung bahay, ibang may-ari. No? So ganoon, attorney, tulungan mo kami, hindi kasi kami learned eh. Baka mabanatan na naman kami rito eh. No? Nandito pa naman si Ed Lingaw na siya yung target ng banat. No? Maraming salamat po for having me. Isang paglilinaw ang importanteng ating gawin, pinaka-baseline natin. No? Ang isang abogado, hindi po niya pwedeng i-turn on at i-turn off ang kanyang pagiging abogado. Pag ikaw ay abogado ng isang tao, ng isang kumpanya, laging naka-on yan. Hindi yan on-off, on-off. So kailangan liwanagin natin, ano po ba ang nature ng legal service na kinuha sa kanya? Ano ang nature ng kontrata niya sa kumpanya na related sa Pogo? Siya ba ay naka-retainer? Ibig sabihin po ng retainer, kahit walang kaso, ay binabayaran ka ng kumpanya para lamang maging abogado nila. On call ka, yan ang retainer.
or ikaw ay binayaran or kinuha for a specific engagement. May particular ka bang kaso na hinahawakan? Sa pagkakaalam ko, wala namang kasong pending itong mga kumpanyang ito, no, sa anumang ahensya ng pamahalaan at that time na nangyari itong mga insidente. So I'm assuming na siya ay naka-retainer. Ibig po sabihin kasi noon, 24 oras yun na ikaw ay on call sa mga pangangailangan ng kumpanya. At kung siya naman ay sabihin niyang kinuha specifically, dapat sabihin kung anong engagement yon, anong kaso, anong particular na siya ay kinuha. At very particular sa akin, yung sinamahan niya ng personal sa tanggapan ni Chairman Altenco, yung isang executive na related sa Pogo companies. No? Ang aking katanungan doon ay simple lamang, bakit kailangan mong samahan ng personal? Ikaw ba ay kinuha o hinire para gamitin ang iyong impluensya sa mga taong nasa gobyerno? Kasi ordinarily, hindi meeting ang kukunin mo na remedy for a legal problem. No, ang unang gagawin mo ay susulatan mo ang opisina kung mayroong papel o dokumentong hindi inaaksyonan para ma-document mo kung ano yung inaction. Pero yung pupuntahan mo ng personal kasama ang isang tao nang wala kang sulat, walang kahit na anong dokumento, lumalabas na impluwensya ang nais mong gamitin para makumbinsi ang tanggapan na pumabor sa inyong hinihiling. Pero attorney, ano influence nun? He was no longer in government eh. Oo, kasi yung Last year yun eh. yung influence kasi ay maaaring residual, no? Merong tinatawag tayong moral ascendancy na maaaring magamit kahit na wala ka na sa poder, no? Hindi kinakailangan ng authority para magkaroon ka ng power, no? Maaaring Pero kung retainer ka, kahit wala sa pwesto. pero kung retainer ka, gagamitin mo nga yun. Di Yun ba? nga yun nga. Kung abogado ka. Correct. Wala siyang wala siyang legal wala siyang legal na sabit, ibig ko sabihin. Sa Code of Strictly Professional- speaking sa legal O saka yung Code code of conduct niya. Sa Code of Conduct po namin, may pananagutan. Meron yun, Ami. Meron po. Kasi bawal po sa amin yun. Bawal pong gamitin ang influensya para paboran ang inyong hinihiling. Dapat daanin mo ang proseso sa prosesong legal. Kung meron kang hinihiling, sulatan mo ang tanggapan. No? Kung merong inaction, call their attention via documents in writing. At kung hindi, you follow the process. Di ba? Sino ba ang mas nakatataas sa tanggapan ni Chairman Altenco, Office of the President, or kung gusto mo, magsampa ka sa Ombudsman, etc. Pero yung ikaw ay i-engage para mag-influence peddling, bawal po yun sa aming Code of Ethics. Yes. Ball pala yun, sir. Parang napaka-normal. Sir, I say that in all honesty kasi people take it for granted that it's done and when you say it's bawal, you mean there's a penalty for it? Code of conduct po ng lawyers yan, May or magsampa is it ng- administrative Mga in nature? Kung may magsampa ng kaso. No? Yes po, maaari po kaming ma-disbar, matanggalan ng lisensya, Disbarment bilang case yun. abogado, o masuspindi. Pero, attorney, honest talaga si Ed. Mas honest siya sa akin eh. Yun tatanggapin ko. No? Mas honest siya sa akin. No? At tingin ko mag-agree si Ami. So, attorney, may basis yung organizational chart na nakuha nila dun sa Pogo Hub sa PORAC. Ano sa organizational chart, kasama si attorney ex-human rights lawyer Harry Roque. At dinedenay niya yung organizational chart na yon. Paano lumalabas? At least sa conduct niya, para siyang retainer na kasama Yes sa po, organizational chart. Kasi hindi po pwedeng sabihin na abogado niya ako noon pero ngayon hindi na. So kailangan i-define kung bakit ka naging abogado noon. Ano ang nature? Was it a retainer? Kasi sa Code of Ethics ng mga abogado, yung aming pagiging abogado sa isang kliyente ay yung serbisyo namin yon, no? Will prevent us from handling any other case against that same client. Hindi na kami pwedeng humawak ng anumang kaso laban doon sa kliyenteng yun. Kahit tapos na yung engagement namin. Yun ang natawag naming conflict of interest. Kaya kailangan ma-define. At hanggang ngayon, hindi naman niya nililinaw kung ano yung extent ng kanyang legal service na kinuha siya. No? Wala namang kasing specific case na binanggit siya na siya ay kinuha. So ang assumption doon ay general retainer. Attorney, mapunta tayo dun sa bahay sa Benguet na, okay, ang status is
it's owned by a corporation, okay, in which wherein Attorney Harry Roque has some interest. To use his Whirlwind. words. Now, Whirlwind what is the culpability of Attorney Roque? I know this has been pointed out a while ago, a few days ago by Ami, that given that fugitive daw, di umano, yung dalawang nahuling POGO operators doon, is this in any way, can this amount to harboring a fugitive or something like that? Dagdag sa tanong ni Patrick, attorney, ang sabi kasi ng PAOK, yung isa pang company na nagli-lease doon sa Whirlwind, yung 99, no? Ba yun? Tawag? Lucky. Lucky Lucky South. 99. Lucky South 99 ay Oo. nakasuhan na ng kidnapping as early as 2020. No, kidnapping of 40 Chinese nationals, etc. So meron siyang ongoing na case at siya yung nagli-lease at siya yung konektado doon sa dalawang fugitive na nahuli, no, na dinedepensahan ni ex-human rights lawyer Harry Roque, na hindi naman sila mga fugitive, hindi naman sila Chinese, yung pala Chinese pala, no. Tapos ang sabi ng PAOK, may interlocking directorates itong company na ito, itong Lucky South 99 at itong Whirlwind. Dahil yung kanilang board of directors at yung beneficial owners ay magkakalink. So, yung dagdag sa tanong Two ni questions. Patrick. Ronald, two questions. Kasi oh. doon muna tayo sa bahay. Yeah. Does it make a difference that he owns the house or it is owned by a corporation where he has some interest in it? Yeah. Actually, legal gymnastics na lang yung pagdidistinguish kung nakapangalan ba sa akin yan o nakapangalan sa korporasyon, may stocks ba ako dyan, gaano kalaki ang stocks. No? Lahat yan ay, kumbaga, legal gymnastics na lang, pagpa-play of words na lang. Ang importante kasi dito ay control. No? Sino ang may control? Sino ang nakikinabang sa upang ibinabayad sa nasabing bahay? Sino ang sumasagot ng bayad sa kanyang amilyar o real property taxes. So, kung ito ay meron siyang partisipasyon o may control, siya ang may-ari in the loose use of the word may-ari, no, or owner, no. Kasi pag sinabi mong hindi ako ang owner kasi nakarehistro yan sa pangalan ng isang kumpanya na ako ay merong stocks, it's just playing semantics. Ang nais tukuyin ay kung ikaw ay may kinalaman, no, sa paggamit ng itong mga fugitives na ito o itong mga nagtatagong POGO executive sa bahay. So, ang pagtitrace po natin dyan ay yung elemento po ng control. Dahil yung nagmamanage ay yung kanyang may bahay, yung kanyang asawa. So, ang mga critical na question sa kanya ay, alam mo ba na ito ay pinapaupahan sa ganitong kumpanya na involved sa POGO? Imposible namang hindi mo malaman kasi ang managing director ang namamahala ay yung asawa mo. Pangalawa, may katiwala ka sigurado dyan kasi I'm sure hindi naman yung asawa niya mismo ang nandoon at hindi naman siya mismo ang nandoon. At yung may katiwala ka ay nag-a-update naman siguro sa iyo yan kung sino ang umuupa, sino ang mga kasalukuyang nasa loob ng bahay na ito. Most probably nga, baka may CCTV yan na may access siya at nakikita niya kung ano ginagawa ng mga tao kasi ito yung mga tenants eh. So, ibig sabihin, for all intents and purposes, may knowledge and control siya dun sa facility. At yun ang kinakailangan, truthfully, to be candid, para maging tapat tayo. Pag tatanong, may control ka, ikaw ang namamahala, alam mo ang nangyayari. Pero sir, with what you know, medyo mahaba kasi yung story, tsaka we're talking about 3 layers. With what you know about his interest, okay, he has interest in Biancham owns PH2 owns the house. Yes. Medyo ganun eh. With what you know, is there liability? Meron po. Kasi may papakita po yung knowledge and control. Hindi ho kasi po pwedeng itago natin ito sa mga corporate layering na sinasabi, no, dahil sa huli ang pananagutan ay personal, no. The liability attaches to the person, not to the corporation. Hindi pwede ipakulong ang korporasyon eh. So kinakailangan makita natin kung ano ang kanyang partisipasyon para sa paggamit ng nasabing bahay. At yun ang kailangan patunayan ng taga-usig o ng prosecution kung meron nga ba siyang partisipasyon, may kinalaman o kaalaman siya
sa paggamit ng nasabing bahay ng mga hinahanap ng batas. Pero sir, he also made particular use of the word yung tatanungin ko possession. din yun eh. Ang sabi niya, Ano ang liability ng may-ari ng bahay? Kasi nangyari na rin yan sa ibang exclusive subdivision eh. May isa akong kilala actually na Taipan pang may-ari eh. Pinaupahan nila and it turned out ginamit na Shabu Laboratory ni raid ng PDEA I think. And shock na shock yung shock na shock yung businessman. Hindi ko alam na yun ba ako maniniwala ko dahil talagang walang involvement sa drugs tong super yaman na taon to. Shock na siya na yung isa sa mga bahay nila, ginamit pa lang siya bulab. Ano bang liability ng may-ari ng kapag ganun? Di ba, Okay. yeah, di ba Paano? attorney, paano Ah. yung batay sa sinasabi ni Ami, ay ang nangyari kay ex-human rights lawyer Harry Roque, hindi lang siya yung may-ari ng bahay at hindi lang yung company na kasama siya ang may-ari ng bahay, kundi yung pinaupahan din nila na another company, no, na involved yung dalawang fugitive, ay nandun din siya. May interlocking directorate. So, kanya bahay, company na may-ari ng bahay, tapos yung lessee, no, na link din dun sa whirlwind na may-ari ng bahay. So, ibig sabihin, hindi lang siya nakahiwalay. Siya ay, in his own words, interested party dun sa dalawang company na yon. Tama po. Yung pong sinabi ni Ma'am Ambi kanina sa drugs, no, ginamit yung lugar para sa drugs, may specific na batas na nagsasabi na yung may-ari ng bahay saan ginamit na pasilidad para sa droga, may pananagutan. Dito naman sa kaso ni Mr. Hard Roque, yung pananagutan po niya ay depende sa partisipasyon. Meron kasing dalawang basihan ng pananagutan. Una, administratibo bilang isang abogado. May pananagutan siya sa ilalim ng aming Code of Ethics. Pangalawa, may pananagutan siya sa ilalim ng Revised Penal Code. No? Depende sa kanyang partisipasyon. Pwede siyang maging accessory o maging accomplice. No? O pwede siyang maging principal by indispensable cooperation. Depende sa kung anong elemento ang mapapatunayan na kung hindi dahil sa kanyang partisipasyon ay hindi magagawa ang krimen, pagtatago sa batas. No? O kung ito ay pagtulong, pagbibigay ng tulong sa mga hinahanap ng batas, ano yung extent ng tulong na ibinigay niya. Doon makikita ang kanyang pananagutan. It could either be a principal or an accessory or an accomplice. Ang kaibahan lang po doon yung bigat ng parusa. Yung accessory at saka accomplice ay mas mababa ng ilang degrees yung parusa doon sa principal. Pero attorney, he was careful to use the word possession. Sabi niya, he used to live there but he is no longer in possession of the house. I don't know what that Yeah. means legally and what the implication of that It's is. the But company he that- was careful to use the word possession. I think he was trying to establish na wala siyang control. Kasi sa marami ng kaso na ganyan din, similarly, ang hinahanap lagi ng batas ay yung control. Kaya sinasabi niya wala siyang possession. Pero possession is different from control. Kahit naman hindi ikaw ang nakatira at hindi ikaw ang umuupa sa nasabing bahay, ay maaari pa rin magkaroon ka ng control dito. No? Like, kanino nagbabayad ang mga umuupa? Sino ang nagdidesisyon kung sino ang uupa? Sino ang nagbabayad ng amilyar para sa nasabing bahay? So itong mga question na ito, pag nasagot, malalaman kung meron pa rin bang siyang control or knowledge kung sino ang mga nakatira sa nasabing bahay. Attorney, the fact that the wife is a managing director of that company that owns that house, is this control? Says a lot. Yes, of course, that's control for the wife. No? Ang kailangan niyang patunayan ngayon ay hindi niya alam ito. Dahil wife lang niya ang may alam. Ilalaglag yung Naging asawa. masyado ng incredulous. Kawawa naman. No. Pero attorney, let me add to that kasi I think Kailangan niya patunayan under siya na hindi niya let kontrolado me yung just add to that business kasi niya. I think attorney, the wife is managing director of Biancham, which owns PH2, which owns the house. So merong in between. May layering nga siya. How does that affect things? Wala hong epekto yon sa elemento ng control kasi madali hong makita natin kung saan yung Last na. business permit, yung Last na. tax payments, sino ang mga nakapirmang tao diyan. Doon makikita natin yung control. So kahit na 3-4 na korporasyon ang gamitin natin sa layering, in the end makikita pa rin natin na ang susi ay yung kung sino ang may control.
At ang control ay tao hindi korporasyon ang magpo-control. Kasi hahanapan niya. Pumunta ka lang sa barangay dyan, tanong mo lang sa barangay kung sino ang kumuha ng permit para sa naon barangay clearance, para sa pagpapaupa. Kasi lahat ng nagpapaupa kailangan kumuha ng permit. So makikita na natin Vice President nga attorney yung kanyang asawa sa homeowners. So, diba, it shows control Yes. Last question, attorney, on a different note. Kung ikaw ay bago pumasok sa gobyerno, meron kang assets na 5 million. Tapos nung ikaw ay nasa gobyerno, ito ay nag-multiply sa 50 million. At nung umalis ka sa gobyerno, ito ay naging 200 million. Di ba may possibility na kasuhan ka ng graft kahit hindi ka na government official? No? Kung ganun kalaki yung lobo ng iyong na hindi mo naman maipaliwanag paano nangyari. Even if you are no longer a government official. Tama po, meron po tayong RA 6713, yung pong Code of Ethical Standards for Public Officials. At doon po nakatakda kasi yung transparency. Kahit wala ka na po sa gobyerno, maaari pa rin pong habulin na alamin ng gobyerno kung yung mga yaman na iyong nakuha ay ill-gotten or ito ay unexplained at maaari itong maging basihan para sa kasong forfeiture. No, pwedeng kunin ng gobyerno. Ang ari-ariang nakaw or kinuha galing sa pondo ng bayan. Kaya mataas po ang standard na hinihingi ng batas, yung RA 6713, sa mga naglilingkod sa pamahalaan. Maaari kasing gamitin ang kapangyarihan para magpayaman, kaya po may standard tayong sinusunod na dapat po hindi lalabis, hindi sosobra sa iyong sweldo o pinagkakakitaan sa pamahalaan ang iyong naging yaman habang ikaw ay nasa pamahalaan. Kapag ito ay higit sa iyong sweldo o pinagkukunan galing sa pamahalaan, ikaw ang may obligasyong ipaliwanag kung saan ang galing ito. Okay, maraming salamat. Attorney. Thank you for talking to us, Attorney Buko de la Cruz. Thank you, attorney. Salamat, Thank you po. attorney. Sana makabalik ka. Thanks for joining the story Attorney, today. Marami pa. Marami pa tanong. Thank you for joining the story today, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. And Ronald Llamas, our resident political pundit na hindi sa ating kinuwento yung magbabago sa DTI. May hugot. Wala nagtanong Di kasalanan pa natin yun, di ba? Babay na raw. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.